Mga ka-basic, what's up again? Meron naman tayo ngayon tanggap dito na Poco X6 Pro 5G. Kung makikita nyo ngayon ay Google account po ang problema niyan. So ang gagawin po natin ay babak po natin siya para mapunta po tayo dito sa privacy and policy. Yan po, pag-click po natin yan and then hahanapin lang po natin itong parang link na to. So makikita nyo yan, click natin yan. Antayin lang po natin mag-loading and then pag nag-loading na po yan, sign in with Google account po tayo. Yan. And then sa pinakababa po niyan, makikita nyo po yung help. Click po natin yung help na yan. And then dito po sa navigation bar o kaya search bar ay hanapin lang po natin o kaya i-dial lang po natin yung delete. So search natin yan. And then dito po sa delete, makikita nyo po yung parang video na yan, gaya po niyan na tinuturo ko. Click po natin yan. Scroll up po natin. O kaya yan. Click po natin yan. And then, ang kakailanganin po natin dito ay i-zoom out. Yan, ay zoom in pala, zoom in. And then click po natin yung, hindi yung share, yung tabi ng share. Para maklik po natin yan. Ganyan. And then, i-click po natin yung share me. Dito na naman po ay kakailangan naman po natin ng isang unit. Isang unit po na o kaya isang unit na may share me. Kung walang share me ay i-download nyo na lang po. And then, pagkatapos po ng share me ay kakailanganin din po natin mag-install sa isang cellphone po ng activity launcher. So dito po nga pala ay may ready na tayo na cellphone na naka-install na po yung share me and then naka-install na po yung activity launcher. So i-search lang natin ngayon dito yung share me sa kabilang phone para po mapag-link natin silang dalawa. Gaya po niyan, pag-click ko po ng share me na yan ay antayin lang po natin mag-loading and then kiklik lang po natin yung receive. Sa pagka-receive ay i-scan po natin yung QR code. Kung makikita nyo, i-scan ko po yung QR code na yan. Gaya po niyan. So, dito nga po pala ay pag nag-connect na sila, so magka-transfer ngayon tayo ng isang application. Yung application po na yon ay yun po yung activity launcher na sinasabi ko kanina na dapat naka-install na sa unit nyo. And then, isi-send po natin yan ngayon at aantayin po natin siya na mapunta dito sa kabilang unit na binabypass natin. And then, install po natin yan. So, pagka-install po niyan ay iraran po natin at aantayin lang po natin na mag-loading yung unit. So, dito na nga po ay nagre-read na po yung activity launcher. Antayin lang po natin mas tapos. And then po dun sa right side, sa upper right corner niya ay search po natin yung second space. So, yan po, search natin yung second space. And then, hahanapin lang po natin yung second space na walang lock sign. Gaya po dito sa makikita nyo, ay i-click ko po yung part na yan. Dito po ay mamimili tayo yung walang lock sign. Pero dito po, ang pinili ko ay kung makikita nyo, yan po sa part na yan. And then, eto na po tayo. So, turn on second space tayo. Waiting lang po tayo dyan. Pa-comment naman kung taga saan kayo para malaman ko naman kung saan umabot yung video na to. At yung nagtanong nga pala sa akin about sa Poco X6 Pro 5G bypass ng Gmail, eto na po yung kasagutan ko sa tanong nyo. So dito na nga po ay i-skip natin yan. Then skip natin ulit. So pupunta na po sa menu yan pero hindi pa po yan natatapos. Ipa-power off po natin yan, re-reboot po natin siya kaagad. And then, aantayin lang po natin siya mag-reboot. Dito nga po pala ay nag-reboot na siya. Pero kung mapapansin nyo, hindi po siya ma-swipe. Pero pag scroll down nyo po siya, pag scroll down po yan, dahil ko nga po yan sa ginawa natin na bypass. So, panoorin nyo ng maigi at tapusin nyo yung video para makakuha kayo ng idea para alam nyo kung ano yung dapat pang gawin. Hindi na po ibig sabihin na bypass na natin ay dyan na po nagtatapos. Hindi pa po. Meron pa po yan. Kung makikita nyo dito, hindi siya ma-swipe talaga. So, kailangan nating i-navigate yung settings para ma-reset po natin siya ulit. Dito naman po sa settings ay pupunta po tayo sa About Phone at itatap po natin yung
OS version ng 7 times para ma-open po natin yung developer option. And then naman po yung mga nagtatanong nga po pala na 'pag naka-open daw yung developer option ay hindi po nagagamit ng banking application o kaya yung mga GCash. Sa pagkatapos niyo po i-reset ay kailangan niyo po i-off yung OEM unlocking and then yung unknown sources and then po yung developer option. Ito nga po pala ay naka-open na yung OEM unlocking, kailangan na po natin siyang i-hard reset. O kaya pwede niyong i-reset doon sa settings. Pero yun po yung mga nagre-reset na below 20%, kailangan po nating i-hard reset. So dito, pipindutin natin yung volume up and then power button. So antayin lang po natin yan na lalabas po yung recovery niyang unit mismo. And then 'pag lumabas na po yung POPO, bitawan na po yung power switch at naka-press pa rin po tayo sa volume up. Antayin lang po natin 'yan and then hanggang dito po ay select na lang po natin 'yan para po mag-reset ulit siya. And then reboot po natin. So aantayin na naman natin siya ngayon ulit na dumiretso po sa menu. Kung ganito po yung problema ng unit niyo ay comment naman o kaya panoorin niyo na lang po eto, video ko na 'to para masundan niyo po para hindi na po kayo magbayad sa mga technician na sobrang mahal maningil. And then pa-share na rin po para po kinabangan po ng iba. At hindi ko rin po kayo ini-encourage na gawin ito sa mga unit na mga ninakaw. Ang ginagawa ko po ay sinishare ko lang po itong video na 'to para lang po sa mga wala talagang pera o mga salat sa pera talaga na pagpagawa dahil sa sobrang mahal ng mga singil. So, kung makikita niyo po rito, sine-set up ko na po siya at patapos na rin po. And then dito susubukan nating i-lock screen ulit at i-swipe. Yun po, okay na po siya. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong mga suporta. Pa-comment na rin kung taga-saan kayo para malaman ko naman kung saan umabot yung video ko na 'to at pa-share na rin po para mapakinabangan ng iba. Salamat.